Okay, good morning everyone. Good day and welcome again. This is your digital professor at ang ating topic ngayon ay ang Iran tension and global economic impact. Sa simpleng pananaw, akala natin ang giyera ay nasa battlefield lang. Pero ang totoo, ang pinakamalaking laban ay nasa ekonomiya. Energy shock. Kapag huminto ang langis, humihinto ang mundo. Ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng halos 20% ng global oil ay nagiging choke point. Kapag bumagal o huminto ang shipping dito, tumataas agad ang presyo ng langis, kaya nakikita natin sa ngayon, domino effect yan sa gasolina, kuryente at transportasyon. Ramdam hanggang sa pang-araw-araw na gastos ng ordinaryong tao. Merong winners, meron ding losers. May yumayaman, may nahihirapan. Hindi pantay ang epekto nito. Ang mga winners, naalala nyo ba nang sakupin ng Russia ang Ukraine, sinanction siya. Pero ngayon, inaalaw na ng Amerika na makipag-transact sa Russia para bumili ng langis. So, ito ang mga nananalo. Russia, Norway, at Canada. Sila na ngayon ay nagiging alternative suppliers. Ito ay oil producers. Mas mataas ang kita nila. Kaya ano yung mga losers? Siyempre, ang oil importing countries like the Philippines, mas mahal ang bilihin. Consumers, nababawasan ang kanilang purchasing power. Kahit ang US, hati ang epekto. May kumikita oil company. Alala nyo, ang Amerika ay nagpo-produce din ng langis, no? Andun ang Chevron at iba pang mga kumpanya na langis dito. Pero may nahihirapan din ang kanilang mga consumers. So, kumikita ang mga oil company sa Amerika, pero nahihirapan din ang mga American citizen. Okay. Inflation crisis. Tahimik pero mabigat na kalaban. Kapag mahal ang energy, tumataas ang presyo ng halos lahat. Ang central bank napipilitang magtaas ng interest rate. Resulta, mas mahal umutang, bumabagal ang negosyo. Regional survival mode. Diskarte para mabuhay. May mga bansa tulad ng Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, at Philippines. Nag-i-implement sila ng fuel rationing at mga energy emergency measures. Ibig sabihin, hindi na theoretical ang krisis. Real at ramdam na ito sa ground. Environmental trade-off. Short-term solution, long-term problem. Para makatipid ang mga bansa, bumabalik sa coal ang ilan. Mas mura to, pero madumi. No? Dinudumihan nito ang hangin. So, anong kapalit? Makakatipid nga ngayon, pero lalala ang climate crisis bukas. So the core insights, no, strategic takeaway. Ang giyera ngayon ay hindi lang baril at bomba. Ito ay laban sa supply chain, energy control at economic survival. At ang pinaka-apektado, hindi ang mga bansa lang, kundi ang ordinaryong mamamayan. Intriguing question. Kung isang malayong giyera ay kayang magpamahal ng pagkain at pamasahe mo, handa ka bang sa susunod na global crisis na wala kang control? Follow us to our next digital lecture. Thank you for listening.